Kaibigan, ano ang balak mo next year? Nako, malapit na matapos ang taon. Ang gusto mo ba ay magkaroon ng sariling negosyo o magdagdag ng negosyo? Magandang araw po mga kaibigan. Ito ang Farmers Talk Forum. Kami po ang Team Atubi! At sa araw na ito, mga kaibigan, ay meron tayong paksa. Yes. Oo, so ang ating topic, Alin ang patok na alagaan next year, 2023? Baboy, manok, kambing, baka, itik, pugo. At mga partners, malapit na ngang lumipat ang taon. So, naiisip ba natin kung ano ba yung gusto natin gawin? So, minsan naiisip natin, ano kaya ang gagawin ko next year na bago? Oh, yan. O di naman kaya, ay ano po kaya ang itutuloy ko next year na talagang itutuloy ko na talaga? Yes. Yan nga, itutuloy ko na nga yung sinasabi ko kanina. Dahil next year, 2023, so meron tayong sinasabing, dapat, eto na yon, magtitipid na ako. Kung ikaw medyo healthy, magda-diet ka ng konti. Okay. Kung medyo masasakitin ka naman, gusto mong kumain ng mas healthier na pagkain para lumakas. O kaya naman, magninegosyo tayo. So, ano ba yung mga negosyong dapat nating kuhanin o alagaan next year? Or, yun. Yun. Magninegosyo. So, ganyan nga rin yung tanong na nasa kaisipan ng ating mga kababayang OFW, pati na rin yung mga nasa kabataang edad pa lang na gustong pumasok or may balak pa lang pumasok sa agribusiness. So, ano kayong magandang negosyo? Oo, dahil nga ang Pilipinas kasi more on ang parte nito probinsya. Oo. So, yun ang mga iniisip ng tao na next year, syempre yung mga itinatagong lupain dyan. O syempre mag-iisip na, bukod sa pagtatanim, yun yung pag-aalaga ng hayop. Kaya nakagisna na natin sa probinsya yung mga simpleng pamumuhay lang. Yan. So, pero ano nga ba yung magandang alagaang hayop na siguradong papatok next year? Pag sinabing papatok, ito yung sure winner ka, yung talagang magbo-boom pagdating next year. Oo. Kasi napapag-usapan yung mga ganyan, boom na boom. Yes. Oo. Mag-iisip tayo, paano nga ba natin pipiliin yung aalagaan nating hayop na sure winner next year? Kasi karamihan naman sa atin kapag pumasok sa negosyo, ang iniisip agad ano ba yung papatok? Di ba? Yes. Mas kikita. Mas kikita. Iba pa nga, medyo palinghado pa yung ano ba yung negosyong walang lugi? Para wala yata. Wala. Ay, meron. Ano? Meron ako na alam. Ano? Mag-ice candy or yellow. Diba? Walang lugi dyan. So, ito mag-iisip tayo, ano nga kaya yung hayop na pwedeng alagaan na papatok next year? Kasi syempre, gusto natin pagpapasok tayo sa negosyo, yung talagang sure winner, di ba? May mga basihan po kasi minsan sa pagnenegosyo na dito mo isasaalang-alang yung papasukin mo. Halimbawa, yung supply and demand. Titignan mo yan. Ito bang negosyo na ito ay maganda ngayon ang demand? Ayan. Ito ba ay angkop-langkop ngayon, lalo na sa pangyayari na kahirapan? Ayan. Anong negosyo yan na bagay dyan? At isa pa ang pinagbabasihan dyan, yung mga development na nangyayari sa paligid, yung mga senaryo ng pagbabago. At hindi mawawala po dyan yung iniisip natin pagdating sa kahirapan, yung pagkain na pwedeng pantawid sa ating pang-araw-araw. So, hayop, di pagkain din yan, di ba? Yes, So, iniisip natin, ano ba yung pagkain na pwedeng araw-araw nagiging simpleng pagkain na ng mga Pinoy? Isa dyan yung kwek-kwek. Naisip ba niyo yan? Almusal, pupunta ka sa may cart, kakain ka. Diba? Dadaan ka, pupunta ka ng trabaho. Okay. Yan na, hindi ka na makakapagluto sa bahay baka wala kang lulutuin. No? So, pag tanghalian, pag uwi mo, kung pang tanghalian ka lang uuwi, hindi ba dumadaan ka na naman dyan at nagtutusok-tusok at kakain ka ng kwek-kwek? Ganun din sa hapunan. So, naging simpleng pagkain to na pantawid pagkain sa ating pamilya. To think nga, Miss Annie, na kapag kwek-kwek, ano lang yan kapag kapasukan? Demand lang yan kapag kapasukan. Lalo na ngayon, hindi pa fully face-to-face po talaga ang mga mag-aaral. So, pero may mga nakikita na po tayo sa mga daan, lalo na kapag mga babaan ng mga sasakyan, mga nagtitinda po ng kwek-kwek at malakas po yan. At according na rin po doon sa ating mga ibang sangay ng pamahalaan, na ang sabi po nila, taong 2023 to 2028, na isa po ang pugo doon sa
pwedeng maging alagaan ng ating mga mamamayan. Kasi nga po, yun nabanggit ni Miss Annie na ito yung parang pinakapantawid kapag nagtatrabaho ka, pagod ka, hindi ka na magluluto. Isa yung pugo sa nakikita nila na kinakain ng mga trabahador, ng mga estudyante na pasok po doon sa budget nila. At saka hindi lang estudyante, pati yung mga taga-opisina sa Makati. Yes. Diba? Kita mo doon sa may cart doon sa tabi, di ba? May mga tusok-tusok. Yun na rin ang kanilang agenda. Napakasustansya naman kasi niyan, mabigat sa tiyan. Opo. Kaya nga na yung kanilang gutom is napapawi or nasosolve yung gutom nila. So dito po sa pag-aalaga ng pugo, kung gusto nyo pong pasukin, is napakadali lang naman po ng pag-aalaga ng pugo dahil hindi nyo na kailangan bantayan. Kailangan mo lang is maliit na espasyo. Kung talagang magsisimula ka, gusto mo pang kain mo lang, pantawid sa pang-araw-araw, pwede kang mag-alaga sa garahe nyo. Kasi itong pugo naman na ito ay hindi naman po masyado nating alagaan. Bibigyan lang ho natin ito ng pagkain sa araw-araw. Gumawa ka lang ng maliit na cage, kahit nga mga improvise lang dyan ng mga plywood, kahoy-kahoy, so pwede na po yan. Ang mahalaga meron silang masisilungan at the same time yung kanilang espasyo ay sapat sa kanila para lumaki. So pwede ka pong magsimula kahit 10, 20, 50, kung ano yung kaya mo pong alagaan, bigyan mo lang siya ng pagkain sa umaga, babalikan mo sa hapon, so mabubuhay na po yung inyong pugo. At kung problema ka dahil yung kanilang amoy ng dumi is baka akala mo, baka mamaho dun sa inyong paligid. Hindi po, lalo na po kung yung pag-aalagaan nyo po ay nilalagyan nyo ng technology yung kanilang inumin. So, hindi na po na magiging problema yan, yung langaw at saka baho. So, magiging maganda na po yung inyong pag-aalaga at the same time is pwede nyong gamitin sa pang-araw-araw kasi nga masustansya ang itlog ng pugo. At hindi lang po yung itlog, kapag kakald na yan, pwede na rin yung karne, di ba? Yung pugo mismo, hindi na lang yung itlog. Prituhin mo, adobo, yan, pwede na yan. Actually, dati, no? 1 year to 2 months ang longevity, sabihin ng pakinabang ng pugo. Pero ngayon, dahil nga makabago na tayong panahon ngayon ng ating henerasyon, talagang tumatagal na yan 2 to 3 years. Kaya sulit na sulit po ang ating pagsisimulaan. Talagang baka wala ka nang makuha ng karne doon. Hindi naman po. Dahil makarne pa rin yung kahit umabot po ng ganung edad yung ating mga alaga. At speaking of dun sa sinabi ko na syempre ang Pilipinas ay maprobinsya, kung nasa probinsya ka man, pwede tayo ding mag-isip na pag-aalaga ulit ng baboy. Di ba? Hindi po nawawala yun sa kaisipan natin, lalo na kung taga-probinsya ka at may maliit ka na lote at maganda yung kapaligiran mo, pwede tayo mag-alaga ng baboy. Pwedeng maputi, pwede yung sa native. Nasa inyo po yan kung ano po yung mga preferred yung alagaan. Dahil ang pagbababoy, aalagaan mo lang yan. Kung humahango ka na aalagaan mo sa pagwalay lang, 3 to 4 months, ma-harvest mo na yan. Isang baboy, pwede na po yan. At hindi lang yon, sa fattening, pwede ka mag-alaga ng inahin. Kung may mga kapital tayo, pwede kang bumili ng 5. Yung isa doon, piliin mo na pwedeng inahin. So, di ba, dadami yan. At kung may barako ka naman, at nanganak na yung inahin mo, ay mamili ka ulit doon na pwedeng gagawin barako. So, pwede ka naman mag-rent ng barako. So, maraming mga choices na pwede nating alagaan sa pagbababoy. Sa native naman, kung malaki yung iyong kapaligiran at yung bakuran, pwede mong isuga na lang o talian mo. Actually, tinatali lang nila sa puno. Diba? Kasi yung ibang new generation ngayon sa pag-aalaga ng native, nakakulong na. Dahil nga, syempre, ang tao ngayon, hindi naman ang problema yung nag-aalaga, yung nasa kapaligid mo para at least, hindi nawawala. Yan po. So, yan mga choices natin sa pagbababuyan. Dahil madali lang kung nasa dito ka naman sa city, pwede rin po kahit iisa yan. Dahil kung iisipin mo na ireklamo ka ng kapitbahay mo dahil nga ginagamitan natin ng technology, pwede po dahil less na po yung malansang amoy ng dumi ng baboy. Actually po, meron po talaga kaming user na gumamit na. O nasa city lang siya. Yung kanyang alaga, nasa tabi lang.
So, ano lang nga kalsada nga lang yun. Wala silang naaamoy dahil hindi din narireklamo dahil hindi nila alam doon sa likod bahay, meron silang alagang baboy. So, yung sa amoy, sa space, kung gusto lang natin po na talagang magnegosyo sa pagbababoyan, wala na ho tayong iisipin pa. Dahil kung maganda yung management, magandang nutrition, at yung ibibigay natin, madali na rin po ang pag-aalaga sa ngayon. So, kumbaga, kung next year, maisip nyo, mag-alaga ako kahit isang baboy, Oo. go! Pwede. Kasi iba na po ngayon ang panahon. Kayang-kaya na natin pakainin ngayon yan na hindi kayo magre-reklamo sa gasto sa pakain. Mhm. At lalo na kung pwede naman natin gamitin ng 1:5, mas less din po yung ating gasto sa pakain. Kung nakikita natin malaki talaga yung hindi na natin talaga makontrol yung pagtaas ng commercial feeds, ito po yung konting sagot doon sa maliit na markup natin sa feed cost, kahit konti, meron pa rin naman tayong magiging kita. Ayun, oo. So, dalawa. Oh, no? yan. Native na baboy o yung puting baboy, pwede po natin Your yung choice. alagaan. Oo, hindi kailangan ng malaki espasyo. Yes. Ngayon, meron pang isa. Mhm. Paano ba yan? Ayun. Yung pala yun. Kambing! Hindi ko kasi magaya alam niyo po ba na sa totoo lang, hindi na ngayon tinatawag na tubong lugaw ang lugaw. Mhm. Iba na. Papaitan na. Oh. Okay. Yan na ang tubong lugaw ngayon. Kasi naman, ang pag-aalaga ng kambing na native, yan, isang napakagandahong pasuking negosyo next year. No? Yung bang may 5,000 ka, Oo, dami sobra yun. na yan. Oo, Sobra. naman. O ngayon kung less than pwede pa rin. Magsimula ka sa isa. Lahat nagsisimula sa native. Kasi Yes. unang-una, pinag-aaralan natin yan. No? Pangalawa, napakatibay nung kambing na yan. Walang ibang titibay yan, kundi native. Basta Pilipino talaga kailan, native lagi, no? Oh. So, itong native na kambing, pag-isipan yung mabuti yan. Dahil kung titignan nyo ang mga online ngayon, katulad yung isa pa lang to Kambingan Food Hub. Ay, saan katerba nakapila mga rider dyan? Oo, alam nyo ho ba ang isang tab, sabihin yung parang maliit lang na lalagyan, no? Yung microwavable na bilog. Magkano? 359 pesos? Isang putahe. Mhm. Ngayon meron pa silang party, parang party combo-combo, no? Okay. Tatlong putahe, 999. Wow. Kita nyo nga, ilang piraso lang yan. Sa papaitan, napaka-konti lang ang laman yan, tiyak, yung konting mga tuwalya-tuwalya dyan. Ano? Sabaw. Yes, yung sabaw kasi ang masarap dyan. Tapos may kaldereta ka, adobo at iba pa. So, you see, napakaganda hong pagkakitaan. Sang-ayon nga po sa interview natin mismo, doon sa merong kambingan na food hub, ay sinasabi niya na malaki ang kita. Magsimula ka sa isa, pagkatapos nun katayin mo. Huwag mo ibenta ng isang buo. Huwag mo ibenta, katayin mo, tapos iluto mo. Yun ang simula ng negosyo ng pagkain. Oo. Tapos mag-alaga ka uli. Tapos yung isa, gawin mong isang inahin para may lalaki siya, no? Tapos huwag mo rin ibenta yung mga anak. Gawin mo pa rin patabain. Para yon ang panggagalingan ng iluluto mong putahe. Ang laki ng kita. Oo, pero mo isang kambing magkano lang. Tapos ang isang kaprasong ulam, 359. Oo. Gawing-gawi ka na. Ay, Talaga yan ang sobra pa. lutong, ayun yung... Luto. Ano yun? Ano yung- Lugaw na papaitan. Tubong lugaw. Ano ba? Yun. Eksakto. So, ganun na po ngayon ang buhay. Maging wise ka. Huwag basta, eto lumaki, benta. Hindi. May Paramihin. paraan ka pa kung papaano mo ang isang para bang piso lang yan, gawin mong 4 na piraso yung piso na yan, naging Yes. 4 na 25. Ibig ko sabihin, ay huwag kayo masya na basta pag lumaki, benta. Mhm. Bakit hindi ang gawin natin? Pag lumaki, katayin, iluto, tsaka ibenta. Okay? Oo. Ngayon, yung susunod na puhunan, bumili ka uli ng isa, tapos, o kaya dalawa. So, dyan ang simula na ng pagpaparami mo. So, wag niyong kalimutan, isa po ang kambing. Ang dumi naman yan napakaganda pang ibenta rin. Oo. Walang sayang eh. Oo, saka maganda yung sa halaman. Maganda sa halaman, pambenta pang abono. Pangalawa, meron pa, puro pangalawa na lang sinabi ko. Wala.
kasi ako no, kung gagawin lang natin, mga kaibigan, mag-alaga, silungan lang naman ang kailangan niya. Huwag niyong tutularan yung iba na maghapon na doon sa sikatan ng araw, no? May pinipili din pagkain yan Yes. Oo diba? naman, at dahil ang gusto ng kambing yung mga alternate ba, hindi lagi yun ang papakain mo, ipil-ipil o kakwate o napir. So, kailangan may rotation ng pagpapakain sa kanila dahil sawain kasi sila. Yes, oo. Yes. So, sa madaling salita, itong ating pinag-uusapan ngayon, may mga potensyal, no? Sa pag-aalaga, napakadali na ho niyan. Pwedeng anytime tumawag kayo sa amin para konsultahin nyo kami. No, ngayon doon sa mga problema sa pag-aalaga ng hayop, lalo na yung sakit, hindi na ho problema yan ngayon. Gone are the days, sabi nga, ng mga problema sa sakit. Tandaan nyo, 2023 na next year. Yung mga sakit na yan sa mga alagang hayop, wala na yan. Menor na lang yan, menor. So kapag meron tayong mahusay na pag-aalaga, hands-on tayo, tapos may mga technology kang ginagamit, no problem. No, ang gawin na lang natin ay kung paano natin patatakbuhin ang direksyon ng ating negosyo. So, 3 na po yan. Tatlo na. Tatlo na. Ay, ano pa yung pang-4? Siyempre, hindi papahuli dyan yung itik. Ay, naku po, yan. itik. Ayun, dahil actually ngayon nga, napakataas pa rin ang demand sa balot, sa mga itlog na maalat. Minsan nga nagkakakulangan pa ng supply. Oo. Bakit? Kasi yung mga ibang gusto kasing mag-alaga ang nasa isip, bakit sila nag-hesitate na magsimula? Kasi iniisip nila, ay kailangan ko ng malaking space or kailangan may lubluban yung aking mga alagang itik. Oh. Pero sa panahon ngayon talaga is mas maganda nga na naka-confine na yung ating mga So, hindi na alagang itik. kailangan. Hindi na kailangan ng Yes. malaking space. Kahit nga magsimula lang kayo sa ilang piraso, kahit nga 50 pieces, 100 pieces, kung gusto nyo pag-aralan muna, pwedeng-pwede yan. Tsaka kung yung iba nag-iisip, paano ko maghahanda ng kulungan nila or ng may marami nga iba dyan talagang nagsisimula from scratch, walang budget pang kulungan. Meron naman sila mga lumang materyales gaya ng mga kahoy, ng mga kawayan. Pwede nyo na pong pagsimulaan yan. Tsaka, kumbaga ito, walang pinipiling gender na kailangan lalaki lang mag-aalaga. Oo. May mga napapanood nga tayo dyan, nag-aalaga na OFW sila, pero mga babae Ay, oo. na gusto nila, Totoo na pag-isipan nila mag-alaga ng itik, tapos maliit pa lang yung space nila sa kanilang bakuran. Ngayon, naghahanap sila ng tao na maggagawa ng kulungan. Wala silang ma-hire, wala silang mahanap na tao. Di, sila na mismo yung gumawa, sila nagpukpok. Kahit yung simpleng setup lang muna, as long as merong maayos at komportableng matitigilan or matutulugan yung ating mga alagang itik, pwedeng-pwede na po kayong magsimula. At saka hindi kailangan ng lubluban ng mga itik Hindi naman requirement na kailangan talaga nilang may maswiswimmingan. So, ibig sabihin lang, Miss Rachel, kung makakaisip yung ating mga OFWs, mga kababayan natin na mag-itikan, tapos sasabihin, ay, hindi ako pwedeng pumasok dito, gusto ko sana yun kasi gagawa ko ng, ng itlog na maalat. Oo. Kaso walang lango yan sa amin Oo. Hindi naman ako makakabili ng lote na malapit sa ilog. So, hindi na problema yun. Hindi na problema. At saka isa pa yung pakain. Napakadaling pakainin ng ating mga alagang itik. Yung iba gumagawa na lang ng sistema kung iniisip nyo, mahal yung commercial feeds. Meron naman mga alternative feeds na pwede natin ipakain sa mga alagang itik. Yung iba nga, nagsisistema sila na halimbawa ilang % ay mga dahon-dahon, mga gulay-gulay, mga kangkong. Nakakatipid ngayon sila sa commercial feeds. Pero, kumbaga namimit pa rin yung requirement or nutritional requirement ng kanilang alagang itik. At maganda pa rin yung produksyon ng itlog. Ayan. Tsaka ngayon hindi lang basta balot, hindi lang basta salted egg yung napoproduce or yung pwede mong mai-produce na product sa inyong mga alagang itik. Marami na naglalabasan ngayon kahit nga ultimong yung mga salted egg powder. Imagine nyo meron ng itas. Kung makikita nyo sa market, yung presyo nito, yung 1 kilo, yung iba nagbebenta ng depende sa branding or sa packaging. Yung iba nagre-range sa 500, yung iba maabot ng 1,000, depende. Yes. Depende sa or sa ingredients na dinagdag nyo pa doon. At saka yung nakikita nyo nga rin kahit sa mga snacks, yung mga chichirya, nakikita kayo ng salted egg flavor ng mga potato chips. Ayan, marami naglalabasan ng ganyan. Ang mahal niyan sa kahit sa mga grocery, makakita kayo. Diyos ko, papatok yan talaga sa kumbaga hindi lang kayo malilimitahan sa itlog, kung gusto niyo itlog. At saka, bukod sa itlog, syempre yung karne hindi rin papahuli. May yung kinulob na itik. At saka ngayon ginagawa na rin palang ham ang karne ng itik.
Di ba hindi lang chicken ha? hindi lang sa baboy. O so itong itik din, hindi papahuli. Parang masarap talaga yan. Eh syempre mas special to. Syempre special din ang presyo nito sa market. Sige, Miss Rachel, pahingi ha. Sige, masubukan natin yan. So yun. So talagang kahit anong edad mo, kahit anong gender mo, pwede mong pasukin ito kahit sa maliit na kapital lang or minsan kahit wala ka pang budget pang patayo ng kulungan, pwede na kayong magsimula. Ayan. Alam mo yung mga simpleng pabahay lang na parang kamalig type. Isang corner nga lang minsan nilalagyan lang ng harang okay na. Ngayon yung beddings para hindi naman kayo masyadong maging matrabaho sa inyo yan, lalagyan nyo na lang na ipa yan. Ganun ang Yes. style nila, no? Tabon lang ng tabon. Tsaka yung iba nga, di ba, na problema dati sa, yung pangingitlog ng kanilang itik. Lalo na ngayon kasi, dati kasi wala pang available na technology na maisasama sa pag-aalaga. Ngayon, kahit na yung mga itik ay naglulugon or nagmumulting, tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pangingitlog. Kasi iba medyo nag-aantala or hindi nangingitlog. Pero ngayon, dahil nga tayo sumasabay na sa makabagong teknolohiya sa pag-aalaga ng ating mga alaga itik, talagang hindi natin magiging problema, pati yung pagkakasakit nila, talagang hindi na natin magiging problema yan. At ano lang natin, update. Kasi syempre may tindahan tayo, no? Oo. Alam nyo po ba na mag-iisang buwan na kaming naghahanap ng itlog na maalat? Ibig sabihin, salat na. So, isa itong sure winner Sure next winner. year. Yes. Sure winner po yan. Kaya wag na wag kayong problema kung ano ba ang papasukin yung negosyo. Isa po yan sa napakagandang negosyo. At saka hindi lang yan, yung mga naglalako ng balot dito, namumblema na rin sila doon sa mapagkukunan supply. nila ng balot. Kasi nga, lalo na ngayon, tumataas ang presyo ng Grabe, balot. magkano na presyo ng balot ngayon? 23 pesos ang 23 isa. na Sabi, 20 pesos. Ayun, nahuhuli kayo. Dito 23 na at nangangailangan sila na mapagkukunan nila ng balot ng itik. Itlog ng itik. Yan. To think na napakamura lang naman ang magiging farm gate price ang itlog. Pero kita nyo naman ang market price na. Iba na. So, ang laki ng tubo talaga. Yes. Okay? So, yan po ay mga ideya na pwede nyong sure winner na pasukin next year. Yan, pwede. At isa pa yan, pwede po tayo ding mag-alaga ng dairy cattle. Uy. O, iba? At dahil nga doon sa statistic ngayon po, yung last 2 years, halos 2.5% po ang itinaas na nag-aalaga nito. At sabi nga doon sa, lalo na sa DA, mas lalo pang tataas at least mga 3%. Ang taas pa ho nito. Dahil kung titinan natin, halos imported na po yung mga gatas na nabibili natin sa merkado. Pero may mga talagang mga tao nagbe-venture dito dahil ang laki-laki ng potential po ng dairy farm. Napakalaki po nan. Sasabihin lang natin, lalaki lang yung kayang maghigit o magsuga ng baka. Hindi po. Marami na po sa ating mga kababayan na nag-aalaga, babae ang mga nagbe-venture dito. Ako, katunayan doon sa nakikita ko sa vlog, sabihin ko na rin si Mrs. Chavez, na ang ganda ng story niya. Nagsimula lang siya sa isang alagang baka na pinahiram pa ng tatay niya. Alam mo, hanggang ngayon, sa 50 na yata o hanggang Dami, magiging 100 na dairy cattle na inaalagaan niya. So, napaka-inspirational yung kanyang story. At yan po ay dahil din sa co-op at dahil din po sa DNA. So, sa National Dairy Authority, kaya po, doon sa gusto mag-venture o mag-alaga nito, hindi na po tayo mumblema sa mga seminars. Meron na po silang ibinibigay na seminar. Ang D3 sa UPLB, meron po silang ino-offer na mga seminar at yung pag-aalaga at yung meron na rin din po silang binibigay kung paano maggawa ng silage, corn silage. At meron din silang available na pwede nyong bilhin. At kung paano mag-alaga, ano yung mga klase ng damo na pwede nating itanim doon sa ating mga dairy cattle. So, kung gusto nyo po yung mag-venture sa ganan, hindi na po tayo mamumblema dahil marami na mga NGO nag-o-offer ng mga ganitong technologies. Hindi lang po sa government, merong mga NGO, katulad din po ng yung sinasabi natin na National Dairy Authority. At yung hindi lang po dyan, ang alam ko po ay tie up na tayo sa New Zealand na projects. So, sila po ay nagpapautang, nagbibigay ng free seminar,
At para doon sa mga kailangan nating equipment, nagbibigay sila ng mga loan. So, ayan po, kung gusto po natin, at malaki po talaga ang magiging kita dito, yung potential ng dairy farm. Dahil kung hindi man po yan doon sa fresh milk, meron po tayo ng mga yung process na Yes, mga keso. keso, pastillas, Yes. yogurt, puting keso. So, mga iba-ibang flavor ng gatas na pwede nating i-process. So, yung mga processing technologies, pwede rin po nating matutunan niya sa mga National Dairy Authority Yes. dahil gumagawa sila o Oo. nagpapaseminar tungkol sila sa ganan. So, kung meron tayong malaki-laking budget at nagtitipid tayo, meron pa rin naman dahil sila ay papahiram. Ayan. Ayan. So yan yung mga ideya, gatasan. Ayan, gatasan. Pwede. Oo. Dahil napakadali lang naman natin gawin. Basta meron lang tayong pagkasuga natin, meron tayong dadalhan sa kanila ng konting pabahay para hindi naman na Kasakit. magkasakit. Dahil syempre prone din sila sa paiba-ibang panahon. Ayan po, pwede. Tapos maganda yung nutrition na ibibigay natin at kasama din po, pwede nyo din pong gamitan ng technology para sa mas Oo. maganda yung paggagatas. Yung Dahil- 1:5 applicable sa mga baka. Yes, pwede po natin yan gamitin yung as concentrate. At Oo. dagdagan po natin na yan ng darak, mais, soya, pwede rin po yung mga So, mura pa rin ang Oo, pagkain. mura pa rin. Kumbaga, basta bigyan lang natin sila ng magandang nutrisyon at dahil mabibigyan din po tayo ng magandang gatas. Ayun, Ayan, okay. Diba? So, Yes. gatasan yun. Gatasan yan. Gasatan yan. Oo, isa pa po sa pwede at maganda rin po, pasukin ngayong 2023, yun pong patabaing baka. Kasi nga po napapansin natin ngayon sa market, medyo konti yung nagsusupply ng baka sa mga merkado. So isa po yan sa maganda nating pasukin. Dahil mataas ang karne ng baka ngayon, di ba po? Presyo. At ang presyo ng baka mataas sa ngayon, so pwede na tayong mag-supply na tayo mismo yung mag-alaga at magkatay na magsusupply doon sa market. May napanood po akong isang vlog din or isang inspiring na kwento ng isang nag-aalaga ng baka. Nagsimula lang siya sa 2 ulo ng baka nga eh. Kung sa father niya pa nga nakuha yun. Pero yung baka na yun is naparami nila. Ang ginagawa niya ay una is nangunguha lang siya ng baka sa bandang Batangas. Oo. Yon, hinihiram niya lang. Mamaya mapapaghapon yung bayad. Parang ganun yung ginawa niya. Tapos binebenta niya yung karni ng baka kasi nga halos iniikot niya yung Metro Manila dahil walang nagsusupply ng karni ng baka, sila lang po yung nagsusupply. So yun, hanggang sa marami ang naka-inspire din sa kanya, ganun ang ginagawa. Nag-alaga ng patabaing baka, kinakatay, sila na po yung nagsusupply sa ibang market. So yun po. Yun, maganda rin po ang kita dyan. Dahil ang patabaing baka po ay mga more than 1 year mo lang pong aalagaan yan. Basta bibigyan nyo lang po siya ng magandang pagkain. At yung ating commercial feeds naman, para medyo makatipid tayo, is pwede naman tayo maghalo ng mga signage, maghumpay tayo ng mga damo-damo or yun na pwedeng ipakain doon sa baka. At yung kanilang kung na problema tayo dahil sa kanilang magiging pabahay, hindi na rin po natin problema yan dahil pwede naman nating itali yan doon sa isang lugar na parang kubo lang. May silong. May May silong. silong. Oo. Yun, may silong. So, yun, pwede na po yun doon yung ating mga baka. At the same time po, dahil nga po natataon din na sobrang taas ng ating karni ng baboy ngayon, is pwedeng pampalit ang karni ng baka sa ngayon. At yan ay halos pumapresyo na rin po sa karni ng baboy, yung presyo niya. Alam mo, sa totoo lang, nung dati, dahil mas mahal ang baka sa baboy, hirap na hirap ako talaga mag-isip, paano ako kayo makakabili ng baka? Oo, Diba? iba Ang yun eh. sarap-sarap, kinamatisang baka, gustong-gusto ko Ayan, yun. oo. Ngayon naman, iba na magkapresyo na Magkapresyo na sila. Oo. Kaya pag nasa palengke ka, ay magbaka na lang ako. Oo. Kasi nung mga panahon na yun, hindi ko masyado natitikman yan. Ang mahal, di ba? So ngayon, pagpunta mo, ay magbaka na lang ako. Yan. So, napakagandang oportunidad po yan. Ang dami nyo ng pagpipilian. Yes. Pero yan ang talagang napakaganda, yung supply and demand ngayon na sitwasyon. Kaya mapagbabasihan nyo po yan. Yes. Okay? So, bukod dyan, ano pa ang pwede ninyong patok na pasuking negosyo? Sige nga, tignan natin kung ano yan. Yun. Yun.
Syempre, itlog. Oh, itlog. Ali, napakamahal ng itlog ngayon. Oo. So, ang alagaan mo, hindi yung itlog, kundi yung manok. Oo naman. So, paitloging manok, ang mabili ho ngayon na inaalagaan ay yung decalb white. Ngayon po, mas maganda kung nakakulong. Halimbawa, ako kasi karanasan namin na minsan 2 pugo, nag-aalaga kami, no? Yes. 2 manok. Okay, 2 broiler. Nag-alaga din kami niyan, pero isa lang. Paano dadalawa lang kami, di isa lang. Sobra-sobra na yung Kakain lang. Araw-araw ba naman, pag araw-araw ba naman nangingitlog yan di ba? Araw-araw itlog ulam mo. Oo. So, ito, yung paitloging manok, napakaganda po niyan. You can start with 2, para po naman, sabi nga, hindi lang ikaw kakain, pati yung kasama mo. Or, start with 5 to 10. Maliit lang naman ang puhunan niyan. Lalo na kung ang bibilin mo, hindi yung RTL. Oo, Yung kal. Oo. Kasi ang kal ngayon, ang pinag-uusapan sa merkado na sulit kung mag-aalaga ka nito. Kasi unang-una, mura lang. Okay? Mura lang. Pipiliin mo lang yung maganda pa ang kulay ng palong. Kasi nandyan yung bloodstream niya, yung parang mabasihan ng pagiging kapasidad pa niya para mangitlog. So, bibili ka ng kal, o kaya kung meron kang pambili ng decalb talaga na hindi kal, yung RTL, pwede naman, ano? Basta RTL na, yung ready to lay na. Pagkatapos po nun, pakakainin mo siya, ad libitum ba ito? At least, hindi naman masyadong dapat ad libitum. At least, mga 125 grams per day per head ang dapat niyang kainin. O yan, di alam nyo na. Pag nag-alaga kayo, tawag lang kayo dito sa amin para po ma-guide kayo. So, yung tubig, hindi mawawala yan. Laging may tubig yan dapat. Yes. Sa baho naman ng dumi, hindi na rin problema yan ngayon. Kaya kung mag-aalaga kayo, less problem na tayo next year. Ano ho? Yes. So, itong paitlogin, kapag nag-itlog po yan, mangungulekta ka isang tray. Magkano ngayon ang large? Ang bili ho namin ay 215. Ang large, ano ho? Ngayon, kung medyo, sabi nga ay maramihan, mas discounted. Yes. Ano po? So, meron din naman na minsan sasabihin sa'yo, large pero hindi large. Medyo. Ina-adjust nila yung size. Hindi na standard. Binababa. Minsan ganun ho yun. Anyway, kaya namin nababanggit yung presyo na yan kasi ho, kung mag-aalaga kayo, bukod sa pagkain sa pamilya, pambenta pa. Hanggang sa dumami na po yan, basta tandaan nyo, laging nakakulong. Wag ho kayo mag-alaga na hindi nakakulong para unang-una yung itlog laging maputi. Nakita nyo ba yung panitalsik ng dumi ng manok? Una-una, hindi na napipick up na maaga yun. Yun. Hindi na kukolekta agad. Pangalawa, baka labo-labo lang sila doon. So, dapat talaga yung may gulungan. So, simple lang ho ang gawin yung kulungan, kahit kawayan yan, basta gugulong itlog, makukolekta nyo, kakain sila, iinom araw-araw, ayos na yan. No problem. So, maganda hong inegosyo yan. Yeah. Yan lang masasabi ko. Yes, so kung merong paitloging manok, syempre meron din pang karne. So, Yan. nandyan yung ating broiler. So nakita nyo naman kahit doon sa mga previous namin naging discussion, kahit nga sa garahe, pwede kayong magsimula, kahit mga ilang piraso lang. Kung gusto nyo munang masterin yung pag-aalaga sa broiler. Ito kasi yung alaga na, kumbaga hindi nawawala sa season Kasi napakahilig nating mga Pinoy sa manok, lalo sa fried chicken. Lalo na yung mga bata. Bukod dito, syempre, madali nga tayo makapag-harvest pagdating sa pag-aalaga ng broiler, sabi nga 45 days. Pero dahil sa makabagong teknolohiya ngayon na pag-aalaga, yung iba nakakapag-harvest kahit mga 28 days pa lang. So, kung pinoproblema ninyo na napakamahal ng feeds, paano kung maganda naman ang sistema, maganda yung inyong feeds, maganda yung pag-aalaga ninyo, mas mapapaaga yung pag-harvest nyo, mas makakasave pa kayo dun sa gagastusing pakain. So, pati yung mga, yung amoy ng dumi, na mabaho, masangsang na amoy, hindi nyo na rin problema yan. Actually nga dito nung nag-alaga tayo sa office hindi alam nung mga katabing bahay na meron pala tayong existing na mini farm, mini backyard. So, kahit sino, pwede mag-start kahit sa simpleng materialis lang. Kung gusto nyo magsimula mag-alaga from sisiw, yung mga brooding nga, di ba sa atin, karton lang para din sa pag-aalaga ng sisiw na broiler. So, hindi nyo rin kailangan gumastos pagdating sa kanilang kulungan. Basta maganda yung ventilation, laging may supply ng tubig,
yung kanilang pakain, laging hindi sila nawawalan ng pakain. So, Ganun lang. Ganun lang kasimple. Mm. Iwanan nyo lang na may sapat na pagkain, sisilipin nyo lang kung okay ba sila, or ano, kung bumaba na ba yung level ng tubig. Yun lang, i-check nyo, wala kayong kahirap-hirap. Kasi Tsaka- ang broiler naman, ad libitum yan. Yes. At saka napapanahon din yan dahil ang taas na po ng kilo ng dressed chicken Oo. ngayon. Sa Tsaka tandaan ninyo, mas maganda po na tangkilikin natin ang sariling ani Yes. natin. Oo. Kasi kung bibili ka ng mga manok na, sorry po, this is my opinion, hindi ako bumibili ng frozen. Yes. At hindi ako bumibili ng mga dambuhalang manok. No, na hindi ako sigurado kung ano mga pinagsasaksak dyan, kung sa biyahe niyan magmula sa ibang bansa, ano na mga pinag-i-spray dyan. Ako, mas sampalataya pa rin ako sa alaga nating mga Pilipino. Kaya yung mga OFWs nanonood ngayon, mag-alaga po tayo ng broiler. Oo, itong broiler na to, baka malay nyo, pagsimulaan na rin ng lechong manok na negosyo ninyo, na meron palang mga 18 days, 800 grams pa lang. Nakikita nyo ba yung mga binibili yung Mga lechong manok? spring chicken. Di ba pag hinati nyo yung sabi ko, yan Lang maiisip mo, kahit konting chicken pa lang, ganun yung gawin mo, abay may negosyo ka na. lechon manok, tapos Oo. barbecuehan. Oo, Ayun. diba? Diba? Kailangan po talaga, unang-una, madiskarte tayo. Huwag tayo basta yung pag nagalaga, ano kaya, ba't kaya wala pang humahango? Hindi ba? Tayo po ay kumilos. 2023 na, maunlad na mga teknolohiya, dapat kasama tayo sa pagsulong. Yes. Sila mamili na doon sa nabanggit natin, nasa inyo na po yan. Basta sa pag-aalaga po ng hayop, mabigyan na ng good management, magandang nutrition, at talagang aalagaan natin na mabuti. Kumbaga, mahalin na. Technical. Yes. Kailangan mo ng ganito, kailangan mo ng gano'n. So, pag uwi mo ngayon, pagtapos ng seminar, parang ang hirap yatang gawin. Hindi na po ganun yun ngayon. Sabihin nyo lang kung anong alagaan nyo, dito po, tumawag lang kayo at gagabayan namin kayo. O di naman kaya, kung may mga problema pa kayo or gusto nyo pang mas malawak yung pag-aalaga nyo sa mga hayop, meron po tayo dyan sa YouTube natin, iba't ibang klase ng hayop na pwedeng alagaan. So, meron po tayong mapapanood dyan. Nakaguide po ang Team Atobi sa inyo. Oye, teka, nakikita nyo, habang tayo nagbabasa ng message, yung Pogo, yan ay marami tayong mga vlogger na kababayan na talagang mga user ng technology. Yan. Yan, Pangasinan si Sir. Oo. Yan, talagang suko na yan eh. Bumitaw pa nga sa technology yan. Dahil sabi niya, wala yan, gastos lang. Kasi bumibili ako, gastos lang. Pero nakita niya na kapag hindi siya gumamit, Mababa. hindi tumataas ang harvest niya. So, ano gagawin mo? Hindi ba? Bumababa yung kanyang egg production ng puso. Oo. So, you see, kailangan lang po talaga kung ano yung makakatulong sa ating pag-alaga, makakapagpagaan, less problem, kikita ka, yun ang gawin natin. Kaya nga sabi nila, ang pugo daw is mabaho ang dumi. Pero sabi ni Ma'am Pilipina de la Cruz Manalo, good AM po sa iyo. 6 years na po kami nag-aalaga ng pugo at ubigamit namin, hindi mabaho ang dumi nila. That's good. Ay, salamat po Thank for you. your feedback. Yes, ma'am. So, napakarami ho natin pwedeng subukan. Meron nga pala nag-message sa atin, baka daw pwede ahas. Hindi, nasa kanya naman Pwede naman. Pwede naman yun. Basta kung yun po yung type na alagaan nyo. Yung Kayo naman ang mag-aalaga, hindi po ako. pwede naman na. Wag lang po kayong Basta sigurado nyo lang po walang mapapahamak na Yes, oo. kapitbahay. Kung doon ka masaya at mapapakinabangan mo, wala. kasi yung iba naman may bumibili mga pet lovers, di ba? Oo, yun. Pwede. O kaya rabbit. Yan, Pwede. Year of the Rabbit next year. Ay, oo nga, no? Okay. So, ito mga patok na negosyo next year. Pili kayo, alin yung nandun ng puso nyo. Kasi kahit patok-tok, o ayaw nyo namang humawak ng ganitong klase ng hayop, wala din. So, yung puso po, unang-una ang gawing basihan dyan. Yung passion nyo doon sa alagaan nyo. Okay? So, kung may tanong pa po kayo, pwede kayong kumontak sa amin. Yes, pwede po kayo mag-message. Ito po yung ating mga contact number, 0939-917-2858, 0917-540-8887, 0917-502-1007, at 0917-875-4262. Kung hindi nyo po nakuha, nandun po sa ibaba ng ating screen, nandyan po yung mga contact number. Ayan. At syempre, pwede rin kayong direct na mag-message sa amin dito sa aming Facebook page, Atovi Nanotechnology. At saka doon sa mga nagtatanong po, minsan, saan ba makakapanood ng live streaming nyo? Kung kayo po ay mag-like at i-follow po yung aming Facebook page, magdo-notify po sa inyo every time na kami po ay may live streaming. So, ayan. At syempre,
nariyan po lagi ang Facebook group na Livestock Agri-Aqua Troubleshooters Organization or yung LATO. So ito po ay Facebook group na contact point ng mga farmers at would-be farmers sa larangan po ng paghahayupan, pangisdaan at paghahalaman. So welcome na welcome lahat po dito. Yung mga may existing na pong inaalagaan na gusto po ninyong ibenta yung inyong mga produce. So i-post nyo lang po dito at malay po nyo makatagpo po kayo ng mga members dito sa group na naghahanap din po ng kanilang mabibilhan ng pagsisimulang alagaan. So magkakatulungan po tayo lahat dito. So yung mga may inquiries din po, pwede po ninyo i-post ang inyong mga tanong at meron din po mga sasagot po sa inyo dito. Yun, at kung nakapili na kayo ng inyong ininegosyo next year tungkol sa pugo, baka, kambing at kung ano man yan pong aming nabanggit, ay i-visit nyo po ang aming YouTube channel at lahat po na nabanggit namin yung pamamaraat at paano ito alagaan, i-visit nyo po at meron po kami mga discussion about doon sa mga nabanggit po namin. At syempre, huwag nyong kalimutang mag-subscribe. Ayan, okay? So, next year ay isang mayabong na taon para sa atin dapat. Yung ating mga nag-aalaga at mag-aalaga po next year, sana po ang hangarin natin maging entrepreneur tayo, hindi ba sa farmer, Yes. kundi farmer entrepreneur. Kapag nag-harvest tayo, tayo na mismo ang mag-market para wala tayong nagiging problema sa paghahanap ng bibili, hahango. Bakit hindi nyo ituloy ang chain? Sabi nga, kayo na mismo ang mag-isip paano nyo may bebenta at mas mapataas ang kita. Okay? So, kung meron pa po kayong tanong, pwede kayo humabol. Kahit kami po ay tapos na sa ating live stream, pwede kayo mag-message sa amin. Maraming salamat po. Siguro ito na ang ating, last Oo, kaya episode. batiin na natin sila ng Merry Christmas! Merry Christmas! And Happy New Year! Ayan. So, sana po next year, sa ating pagkikita-kita muli, ay maging maganda po lalo ang pagsalubong natin sa bagong taon. Yes, always remember, Team A2B will continue to educate Share! and inspire others. Bye-bye! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita, ubos pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami, kahit madalas malugi, kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob, determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Ngayon ay totoong